Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay March TV Vlog. Shoutout kay Master Creator. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Boom boom boom. Sa tunog ng mabibigat na tambol mula sa regiment ng kabalyerya, opisyal na nagsimula ang bagong araw. Para bang haharapin ang rehimyento ng mga kabalyero, nagpatunog din ang hukbo ng kaaway at mabilis na nagtaas ng mga tropa, at isang malaking bilang ng mga lalaking nakaitim ang nakapila, na handang pumunta. Pagtingin sa itaas, para itong napakalaking alon sa ilalim ng tubig, patong-patong, puno ng inis. Sa lahat, nahihiya ba kayo sa laban kahapon? Sa harap ng pormasayon ng kalaban, lumabas ng personal ang espesyal na sugo. Ang lahat ng mga general ay sabay-sabay na nagsabi, kaiya-hiya. Okay, since you know the shame, you have to learn to back what you lost. Nasa harap mo sila, pwede mo ba silang bawiin? Ang lahat ng mga general ay muling nagsabi ng sabay-sabay, kunin mo. Okay, nang marinig ang mataas na moral, iwinagayway ng espesyal na sugo ang pulang bandila sa kanyang kamay, i-order ang unang kolum, maglunsad ng pangkalahatang pag-atake, at gumawa ng frontal surprise attack. Oo, ang dilaw na watawat sa kanyang kamay ay muling kumaway, utos sa ikalawang hanay, takpan ng mga pakpak, ang kalaban ay sisilake at tutulong sa depensa, at ang kalaban ay magtatanggol at tutulong sa pag-atake. Oo, muling umiling ang berdeng chest sa kanyang kamay, ikatlo at ikaapat na hanay. Umiiral, kasabay ng unipormeng dagandong na ito, yumanig din sa kalangitan ang tunog ng metal. Isang malaking pangkat ng 100,000 kabayo ang sumulong. Ngayon, ang pangunahing gawain mo ay salubungin ang masamang mata ko. Hindi ko hinihiling na alisin mo ito, ngunit dapat mong garantyahan na mananatili ka sa aking posisyon. Saan man magpunta ang masamang mata ko, ako ay gustong-gusto mo. Siyempre, mas mabuti para sa iyo na bitag ito sa isang lugar, maintindihan. Malinaw, nasaan ang ika-6, ika-7, ika-8, at ika-9 na hanay. Wow! 100,000 tao ang sumulong. Bilang isang trilateral na posisyon, sundin ang hukbo. Tandaan, ang iyong tungkulin ay hindi lumahok sa digmaan, o pumatay sa kalaban. Ang iyong tungkulin ay tiyakin ang maayos na pag-unlad ng digmaan sa larangan ng digmaan. Dumating ang mga Diyos, pumatay ng mga Diyos, dumating ang mga Buddha, sirain si Buddha, naiintindihan mo ba? Oo. Ang ika-10 at ika-11 hanay ay gumagalaw din kasama ng hukbo upang bumuo ng pangalawang protection na bilog. Kung ang mga Diyos at mga Buddha ay umatake, ang una mong prioridad ay makialam at umatake, at tulungan ang 4 na hanay sa unang bilog sa loob. Pag-atake, pagkaantala, walang pagkakamali. Oo, ika-12, ika-13, at ika-14 na hanay. Umiiral. Ang iyong 3 hanay ay bumubuo ng isang tatsulok upang protektahan ang ika-3 bilog. Ang iyong gawain ay gumala-gala. Sa sandaling mangyari ang anumang aksidente at ikaw ay pagod na makayanan, kailangan mong mag-follow up agad para suportahan, maintindihan. Oo, okay, 14 na kolum, na may kabuuang bilang na 600,000 katao. Han Sanchen, paano mo ako makikipaglaro sa pagkakataong ito? Nang makita ang 14 na hanay na mabagal na gumagalaw tulad ng isang malaking lambat sa gitna ng tunog ng kanilang sariling mga tambol at trumpeta, ang espesyal na sugo ay nagpakita ng isang nasisiyahang ngiti. Ang 14 na kolum na ito ay hindi komplikadong laruin, ngunit ang functionality ng internal team ay pinag-iba ng ilang executive kagabi. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang gawain, at ang kahirapan sa pagkumpleto ng gawain ay hindi masyadong mataas, upang matiyak na hindi ito magkakamali, at ang paghahati ng paggawa sa pangkat ay paulit-ulit, kahit na may isang tao na magkamali,
ang iba ay mabilis na makakabawi. Pagkatapos, sa ilalim ng mga pangyayari na walang nangyayaring mali tulad nito, ito ay tulad ng isang malaking karwahe na tumatakbo. Walang makakapidyo dito, ito lang ang makakapidyo sa sarili. Ang hukbo ng kaaway ay umaatake. Sa harap ng formation ni Scar, naghanda na ang cavalry regiment. Nakatayo si Scar sa unahan ng team, at mahinang nagpaalala ang nasa tabi niya. Huwag kang mag-alala, lapitan mo, mahinahong sabi ni Scar. Pagkatapos ng ilang araw ng matinding pakikipaglaban, nilinaw na niya sa kanya kung anong distansya ang makakapagbigay ng buong laro sa pinakamahusay na bentahe ng singil ng regimentong kabalyerya. Siya ngayon, talagang umaasa sa karanasan ng buhay at kamatayan. Maya-maya, palapit ng palapit ang kalaban, at alam ni Scar na halos pareho lang ang distansya. Mga kapatid, nanalo kami kahapon. To be honest, I enjoy this feeling very much. Kaya naman, ayoko nang matalo. Bagamat may malaking disadvantage ang team namin sa numero, kaming magkakapatid ay nagkakaisa. Ayoko nang magsabi ng iba. Ang grupo natin, para manalo man o makaganti, ngayon, ipagpatuloy natin ang pakikipaglaban sa kanila hanggang dulo, paano? Okay, sabay-sabay na umungal ang regimentong kabalyero. Nandyan ang lahat, sundin mo ang utos ko. Patayin, patayin. Sa pamumuno ni Scar, muling naglunsad ng pag-atake ang buong regiment ng kabalyerya. Tulad ng para sa iba pang tatlong panig, kahit na ang mga sugo ay walang espesyal na pagsasaayos, ang malaking pagbawas sa bilang ng mga nasawi sa regiment ng kabalyerya ay mahirap pa ring makayanan. Nagsisimula na naman ang digmaan. Patayin. Ang apoy ng digmaan ay muling nag-alab, at may mga sigaw ng pagpatay sa lahat ng dako ng ilang sandali. Ang mga taong nanonood ng labanan sa tarangkahan ng lungsod ay talagang maagang nagising. Marami na ang naghugas at gumawa pa ng tsaa, at matagal na silang naghintay. Sa labanan ngayon, ang hukbong nakasuot ng itim na hukbo ay tiyak na babawiin ang larangan. Ang deployment ng ganoong kalaking hukbo ay parang tsunami, na labis na hinihingal ang mga tao. Oo, halatang halos kalahati ng mga kawal at kabayo nila ang ginamit ng kalaban. Hindi naman masasabing naiinip na sila, pero at least nakapagpasya na sila para ipaghiganti ang kanilang kahihiyan. Makakagawa kaya ng milagro ang cavalry regiment sa pagkakataong ito. Bagamat nanalo ang rehimiento ng mga kabalyerya kahapon, isa lamang itong kalunos-lunos na tagumpay. Malaking bilang ng mga tropa ang nalipol, at ngayon ang natitirang bilang ay wala pang kalahati ng orihinal na bilang. Bukod dito, karamihan sa mga taong ito ay nasugatan. Mahirap lumikha ng isang himala tulad ng Go to Heaven. Sa pagkakataong ito, kahit nasa tulong ng Daluogod, hindi nakaligtas sa kamatayan ang regimentong kabalyerya. Sa mata ng lahat, ang cavalry regiment ay walang iba kundi isang patay na katawan. At sa paghaharap ng dalawang panig, sa isang iglap, ang sitwasyon sa larangan ng digmaan ay talagang nahulaan ng lahat. Ang regimentong kabalyerya, na may kakayahan pa ring makipaglaban kahapon, ay sumugod ngayon, ngunit ito ay ganap na parang isang gamo-gamo sa apoy. Halos hindi na kailangan pang lumaban ng ilang galaw. Sa sandaling magkita ang dalawang panig, ang regiment ng kabalyero ay agad na nahulog sa isang dahado. Ang kalaban ay patuloy na nagdusa mula sa pagsingil. Sa ngayon, isinuko ng regiment ng kabalyero ang mga frontline trenches at iba pang mga kuta upang tipunin ang pinakamaliit na bilang ng mga tao na mas puro, kaya natural, ito ay magdadala din ng mga disadvantages. At matagal nang pinaghandaan ang kalaban. Sa sandaling dumating ang singil, ang kalaban ay gumamit ng isang maginhawang pormasayon, hindi lamang upang mapawi ang singil ng regiment ng kabalyero, kundi pati na rin upang direktang palibutan sila. Para itong tupa, na sumusubok na lumaban, ngunit nang sumugod ito ay sumugod lang ito sa bibig ng tigre. Hindi lamang ang buong regiment ng kabalyero ang hindi makagalaw, ang pinakamahalagang bagay ay nasa desperado silang sitwasyon. Ang iba pang tatlong panig ay hindi rin mas mahusay. Sa napakakaunting tropa, nahirapan silang sawayin ang atake ng kalaban. Sa sandaling magsimula ang labanan, ang mga natitirang sundalo ay pagod na upang harapin ito. Bagamat may mahuhusay na individual na kakayahan ang Hyjin, Peimo, at Peiyuan sa ilalim ng personal na patnubay ni Han Sanchen. Ngunit sa kanilang sarili lamang. Sa kabilang banda,
Kung ang iba't ibang mga ministeryo ay walang ganoong solong kamay na general, kung gayon ang mga kabalyeryang iyon ay namatay sa lugar sa loob ng ilang araw. Sa kabutihang palad, ang Evil Glutton ay dumating sa pagsadyap sa oras. Bagamat matindi ang three-way battle, nagawa nilang iwasang mahulog sa deadlock sa tulong ng Evil Glutton. Evil Glutton, go to save the front line. Second lines lang naman tayong tatlo, so it doesn't make much sense. Kapag nasira ang harap, maya-maya ay matatapos din tayo, pero hanggat hindi nasira ang harapan, may pag-asa pa rin tayo. Malakas na sigaw ni Hyjin sa Tao Tai of Evil. Bagamat hindi nag-echo pabalik ang Tao Tai of Evil, lumipad ito at mabilis na pinatay ito sa harap nito. At sigurado, sa sandaling dumating ang masamang mata ko, ang dalawang hanay ng kalaban ay agad na nag-uumapo. Sila ay bahagi ng buong hukbo, ngunit tila sila ay nahiwalay sa buong pangkat. Iisa lang ang misyon nila, at iyon ay ang pag-stack sa kasamaan ng mata ko. Ang kabilang partido ay halatang ayaw sayangin ang buong gabi. Sa pagharap sa pagkubkob at pagsupil ng 100,000 tao, ang pagpapaliban at masamang katakawan ay walang kapangyarihan, ngunit mahirap itong alisin sa ilang sandali. Emph, hindi ka na makakapaglaro this time. Nang makita ang masamang mata ko na nakagapos, ang espesyal na sugo ay ngumiti sa kasiyahan. Sa 100,000 katao, maaaring ay stock ng Evil Glutton ang Evil Glutton sa loob ng isang buong araw, hindi pa banggitin na hinihiling lang niya sa grupo ng mga sundalo na ay stock ang Evil Glutton sa loob lamang ng ilang oras. Kahit na, upang ilagay ito ng tahasan, 1 oras ay sapat na. Dahil sapat na ang 1 oras para tuluyan niyang mapuksa ang regimen ng mga kabalyerya. Iutos mo ang mga tropa sa frontline na lumaban, saktan ako ng husto, at tuluyan kong lipulin ang mapahamak na regimen ng kabalyerya. Oo, sabayan pa ng mga utos ng mga nasasakupan, malakas ang tugtog ng mga tambol. Tamang-tama, ang mga lalaking nakaitim ay umaatake sa rehimyento ng mga kabalyerya ng mas mabangis. Hindi banggitin ang mga kabalyero, kahit ang mga galos ay hindi na makahawak. Damn it, today, parang hindi na ako makakaligtas. Damn, Hyjin, I broke my promise, today, mauna na tayo. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, agad na nahulog si Scar sa isang desperado na kalagayan, at muling napatay ang maraming tropa ng kaaway. Ngunit malinaw sa lahat na hindi siya makakaligtas. Oo naman, pagkatapos ng ilang round, paulit-ulit na tinamaan ng kalaban si Scar. Siya ay sumuray-suray pabalik, ngunit ang kanyang bibig ay puno ng dugo, at ang mga kabalyero sa likod niya ay nahulog din sa kamatayan. Ngunit sa sandaling ito, isang malakas na pagsabog ang biglang tumunog, at isang figure ang bumaba mula sa langit. Ang bangbang, nagkaroon ng ilang sunod-sunod na pagsabog, at ang mga lalaking nakaitim na nakapalibot kay Scar at ang regiment ng kabalyerya ay agad na sumabog, naging itim na usok, at namatay. Ang nakapaligid na bilog na nabuo na ay biglang sumabog ng ilang metro sa pagitan. Kaagad pagkatapos, isang figure ang dumapo sa harap ni Scar, leader. Nagulat si Dao Scar, si Han Sanchen ang dumating. Nang makitang si Han Sanchen iyon, ang kahangahangang hukbong nakasuot ng itim ay agad na huminto sa pagsulong at umatras. Ang napakalakas na opensiba ay tumigil din sa isang iglap. Damn, hindi mo ba sinabi na nakatakas si Han Sanchen? Siya, paano siya biglang sumulpot sa larangan ng digmaan? We were watching intently the whole time. Paano siya napunta sa battlefield nang hindi namin napapansin? Sa gate ng lungsod, isang grupo ng mga nanonood ang natulala, dahil para sa kanila, hindi talaga nila makita kung paano lumitaw si Han Sanchen. Nang makita ni Luo Jin si Han Sanchen, agad din siyang tumayo, dahil sa sobrang pagkabalisa niya, na naging dahilan upang medyo hindi matatag ang kanyang figure. Ikaw, paano mo siya nakitang sumugod sa larangan ng digmaan mula sa ibang lugar? Apurahang tanong ni Luo Jin. Ang mga katulong ay tumingin sa akin at ako ay tumingin sa iyo, nanginginig ang kanilang mga ulo ng paulit-ulit. Bilang Panginoon ng lungsod, bagamat si Luo Jin ay mababa ang loob, hindi ibig sabihin na ang mga katulong sa paligid niya ay pawang mga ordinaryong katulong. Sa kanila, mayroong ilang mga masters sa mga masters upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Gayunpaman, kahit na ganoon, hindi napansin ng mga master na ito kung paano lumitaw si Han Sanchen. Guro,
Itong Han Sanchen ay parang multo, at biglang sumulpot. Hindi dapat ito tinatawag na multo, dahil may ghost image man lang ang isang multo, pero itong lalaking ito ay wala man lang anino. Nagtataka pa nga ang mga nasasakupan kung lumabas ba ang lalaking ito out of thin air. Paulit-ulit na tumango si Luo Jin, isang master, isa ka talagang master. Pero hindi ba nawala si Han Sanchen? Bakit siya biglang sumulpot sa battlefield? Oo, hinanap na rin namin ang buong lungsod, ngunit hindi namin mahanap ang kanyang kinaroroonan. Nataranta ang dalawang subordinate. Hindi rin masagot ni Luo Jin ang tanong na ito. Bagamat naputol na niya ang kanyang love thread, at tumigil sa pag-iisip tungkol sa kung ano ang gagawin ni Han Sanchen, unti-unti niyang tinanggap ang konsepto ng pagtakas ni Han Sanchen sa kanyang puso. Ngunit sino ang mag-aakala na si Han Sanchen ay hindi lamang lumitaw sa turn ng mga kaganapan, ngunit lumitaw din sa pinakatrahedya at matinding oras ng labanan. Buti naman nagpakita siya. Yung iba naman, actually hindi naman ganun kaimportante. Ilang lingkod, tumingin ka sa akin, at ako ay tumingin sa iyo. Panginoon, kahit na iyon ang sinabi ko, ano ang silbi ng isang Han Sanchen lamang na sumulpot? Kung siya ay nagpakita ng mas maaga, ang regimen ng kabalyero ay maaaring magkaroon pa rin ng kapayapaan ng isip dahil sa presensya ng Panginoon, at maaari silang lumaban muli. Ngayong ang regimen ng kabalyerya ay nakasingil na ng ilang beses at wala nang masyadong tao, ano ang silbi ng pagpapakita ni Han Sanchen? Oo, kahit gaano pa siya kakaya, Han Sanchen, pero tingnan mo ang hukbong nakaitim na nakadamit sa field, siksikan, parang dagat, at si Han Sanchen ay parang nag-iisa na bangka sa dagat. Ang dagat ay umuugoy sa gusto. Dapat itong ganap na ibagsak. Iyon ay, nang marinig ang mga komento ng mga katulong, hindi itinanggi ni Luo Jin na ang kasalukuyang sitwasyon ay totoo nga. Mula sa pananaw ng sinuman, hindi, upang maging tumpak, si Han Sanchen ay walang pagkakataong manalo kahit na tingnan niya ito mula sa punto ng view ng isang baliw. Ang kanyang hitsura, sa katunayan, mula sa isang makatuwirang pananaw, ay talagang walang iba kundi ang pagpapadala sa kanya sa kamatayan. Kahit na, hindi maiwasan ni Luo Jin na magkaroon ng kakaibang pag-iisip sa kanyang isipan, iyon ay, si Han Sanchen ay maaaring tumakbo para sa kanyang buhay, kahit papaano, kung ang mga berdeng burol ay naiwan, maaaring hindi siya matakot na maubusan ng panggatong, basta, take it as a real performance by Han Sanchen, mahinang sagot ni Luo Jin, bago ang pagbuo, nakita din ng espesyal na sugo ang pagwawalang kilos ng hukbo sa unahan, at sa oras na ito, ang mga mensahero ay sumugod din sa kanya. Special Envoy, Han Sanchen ay pinatay na. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!